kababayan, o katulad nito, anong sabi dito, mga kababayan, ni Senator Bongo? Katulad nito, mga kababayan, kay Senator Bongo, anong sabi niya? Ang sabi ni Bongo, mababalik tayo sa normal na pamumuhay kung si Sara ang maging Pangulo. Nako. Ito sabi ni Bongo, mga kababayan. Ito sa News 5 to, according ito sa sabi ni Bongo. Ayan. Mababalik tayo sa normal na pamumuhay kung si Sara Duterte na ang presidente. Ito, basahin ko lang mga kababayan. News 5 galing yan hindi tayo fake news. Ito po, kaya nating lumaki muli tulad noong panahon ni Pangulong Duterte. Kaya nating lumaki muli tulad ng panahon ni Pangulong Duterte. Iginiit ni Senator Bongo na mahalagang maipagpatuloy ang pamumuno ng Partido Demokratikong Pilipino or PDP. Ramdam na kasi nila mga kababayan na mahina na kasi ang PDP laban. Kaya sabi ni Bongo, kaya nating lumaki muli. Tulad noong panahon ni Pangulong Duterte kasi maraming lumipat nga ng mga politician sa kanila, di ba? Yung mga liberal lumipat sa PDP, ang PDP hindi naman sa kanila yan. Kasi yung PDP, mga kababayan, ay sa mga pimintel yan. Iginiit ni Senator Bongo na mahalagang maipagpatuloy ang pamumuno ng Partido Demokratikong Pilipino sa 2028 election. Nanawagan din siya sa mga miyembro ng partido na magtulungan para paghandaan ang susunod na halalan. Importante yun dahil hirap kami sa Senado. Kami nga, Senator Robin, kumbaga dalawang number 1 na senador, tinatawag namin ang mga sarili namin na basang sisiw. Nandoon lang kami sa likod, sa Adnigo, sa founding events ng Ridge Coalition nitong linggo. Kita nyo, dalawa daw silang number 1 senador. Pero tinatawag daw ng mga basang sisiw. Sabi niya, makakabalik lang tayo sa normal na pamumuhay kung magiging presidente po si BP Inday. Makakabalik daw. Sa normal na pamumuhay kung maging presidente si Inday. Ito reaksyonan ko lang mga kababayan. Totoo naman, mga kababayan, totoo po na makakabalik po sila sa normal na pamumuhay. Totoo po na makabalik sila sa normal na pamumuhay kung maging presidente si BP Inday. Like po tayo mga kababayan. Bakit? Bakit ba? Ganito po yan. Una, kapag si Sara po ang maging presidente, lahat po, katulad na kay Bongo, isa na si Bongo dyan na may kaso, lahat na mga kaalyado ni Sarang may kaso, absuelto lahat yan. Edi syempre, normal na ang pamumuhay, wala nang sakit sa ulo, hindi na magtatago si Bato. Bakit? Ang sabi ni Bongo, makakabalik tayo sa normal na pamumuhay kung magiging presidente po si BP Inday. Talagang makakabalik sila, mga kababayan. Diyos ko, sino bang nagsabing hindi sila makakabalik sa normal na pamumuhay? Siyempre, kung si Sara maging presidente, si Kibuloy na nakakulong, makakalaya yan. Si Digong na nandun sa dahig, makakauwi yan. So, normal talaga. Diba, mga kababayan? Babalik talaga sila sa normal na pamumuhay. Pangalawa, itong mga kaso ni Bongo sa ombudsman, tatanggalin ni Sara lahat yan. Kasi bakit? Si Boyeng Rimulya, papalitan niya yan Diba? Tapos itong DOJ, papalitan lahat ni Sara yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Kaya ang sabi ni Bongo, babalik lang tayo sa normal na pamumuhay kung magiging presidente si BP Inday. Una, magiging normal. Bakit? Kikita na naman sila ng milyon-milyon, hindi lang milyon, trillion. Bakit? Siyempre, yung mga kickback dyan ng pogo, di ba? Yung mga illegal na droga. Di ba? Siyempre, magkakaroon na naman ng pandemic ni oras yan, magkakaroon na naman ng parmale. Kaya tama ang sabi ni Bongo, mga kababayan, na makakabalik lang tayo sa normal na pamumuhay kung magiging presidente si BP Inday. Mali ba ako, mga kababayan? Babalik sila sa normal na pamumuhay, yung pagnanakaw, pangungurakot, kukuha ng kickback sa droga, kukuha ng kickback dyan sa mga flood control project, di ba? Kasi nga, si Inday na ang presidente. Babalik sila sa normal na pamumuhay. Ngayon kasi mga kababayan, ang pamumuhay nila abnormal. Bakit? Si Bato, nagtago. Abnormal ang pamumuhay ni Bato. Diyos ko, saan ka nakakita ang normal yan?
Senador ka pero nagtatago ka, abnormal ang pamumuhay niya. O, katulad kay Bongo. Paano mo masasabing normal ang pamumuhay ni Bongo? Abnormal ang pamumuhay niya. Bakit? Ikaw ba naman? Ilan ang kaso mo sa ombudsman? Yung overpricing dun sa Navy Frigate na 16 billion. Na barkong pagdigma. O, ikinaso ni Trillanes yan. Yung 7 billion na tawag dito, project niya sa Davao na inaward ni Digong noong si Digong ang presidente, bawal yun. So, hindi talaga normal ang pamumuhay nila. Ngayon, kung si Sara ang maging presidente, syempre, yung mga kickback na makuha nila, yung mga matanggap nila, yung mga pagnanakaw, di ba? So, okay na yung may pastor na mang-rape, di ba? Okay na yung pastor na magpa-shampoo ng Palmolive at magpa-lotion ng Jergens, tapos kakantutin yung mga alalay, di ba? Okay yung ganon, mga kababayan. Tapos magkaroon na naman ng kubol dyan sa BGMP at saka sa Muntinlupa. Magkaroon na naman ng concert na may mga artista na naman pupunta dyan kakanta sa loob. Di ba? Diyos ko. Ayan na, magiging normal talaga ang pamumuhay. Lalong-lalo na sa mga DDS. Magiging normal ang pamumuhay nila. Bakit? Di bali ng magnakaw ng bilyon-bilyon kasi barya lang. Totoo yan, mga kababayan. Magiging normal ang pamumuhay nila kung si Sara maging presidente kasi lahat ng kaalyado ni Sara absuelto lahat sa kaso. Si Kibuloy na nakakulong, makalaya. Si Tebes na nakakulong, makalaya. Si Digong na nakakulong, makauwi ng Pilipinas. Magiging normal ang pamumuhay nila kung si Sara ang maging presidente. Tama si Bongo. Big check sa lahat ng sinabi ni Bongo. Ngayon lang ako napahanga sa kanya. Mababalik lang tayo sa normal na pamumuhay kung magiging presidente po si BP Inday. Totoo yan. Babalik talaga sa normal na pamumuhay. Kasi ngayon, ang pamumuhay ni Bongo hindi normal. Bakit? Yung kaso niya. Nakabinbin. Nandyan sa ombudsman. Anytime, baka biglang mabubuhay yan. Tapos, meron pang ICC. Mga kababayan, meron pang ICC. Kung naalala ninyo, si Bato nga ngayon, hindi na nagpapakita Si PBBM, 3 araw lang din nagpapakita. Sabi agad nila, patay. Si Bato, ilang buwan nang nawawala, buhay pa rin ba? Di ba? Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS dyan, mga putang inang DDS na mga bobo, mga walang pera, mahihirap, no? Mga pangit, manyakis, patay gutom. Di ba? May mga anak na mga bobo, no? Yung mga DDS na yan, sabi ko sa inyo, wala. Hindi normal ang pamumuhay ng mga DDS ngayon kasi lagi nilang isinisigaw. Ang sasabihin nila dyan, naghirap kami kay Marcos. Pero tignan ninyo, may pang-comment dyan sa comment section. No? Ibig sabihin, ano bang unang binili niya? Load o bigas? Yan ang mga utak ng mga DDS. Naghirap kami nung si Bongbong ang presidente. Ang mahal ng gasolina, ang lakas ng loob magreklamong mahal ng gasolina, wala naman sasakyan. Yung tax namin ninakaw, akala mo naman may ITR. Di ba? Ninakaw ni Marcos ang tax namin. Kami ang nagpasahod kay Marcos. Akala mo naman may ITR sa BIR. Bakit nagbabayad ka ng tax? Ang kapal ng mukha mo. Hindi porket bumili ka ng bigas na may tax, ay bayad ka na, tanga. Iba ang tax sa bigas, iba ang tax sa ITR. Speaking of ITR, katulad sa asawa ni Sara. Ganun dapat. Ang hilig-hilig. Ang mahal na mahal ng binayaran naming tax. Maglabas ka ng ITR kung may binabayaran kang tax. Kami ang nagpapasahod kay Marcos. Pag-sure di oy. Maglabas ka ng ITR, wala ka ng passport, ITR pa. Wala ka ng resibo sa pagbayad mo, amilyar. Wala ka ng sariling lupa at bahay. Tapos sasabihin mo may ITR ka, nagbabayad ka ng tax. Tangina nyo mga DDS, tigil-tigilan nyo kami. Kami nagpapasahod kay Marcos. Sayang lang ang pagpapasahod din sa mga kongresista. Bakit nila ginigipit si Sara? Maglabas ka nga ng ITR? Ultimo nga, amilyar sa lupa o sa bahay mo, wala ka nga ganun Diba? Makasabi ka lang na nagbabayad ka ng tax at nagpasahod ka kay Marcos kung meron kang amilyar, meron kang ITR na bawat kinikita mo kada taon, binabayad mo sa BIR, kung wala kang ganyan, kasi nga wala kang pera, no? Anong ibabayad mong tax kung wala ka namang disenteng trabaho? Diba? Ang kakapal na mukha ninyong mga DDS, nagbabayad kami ng tax, kami nagpapasahod kay Marcos. Tangina mo, wala kang ITR.
Di ba? Ibig sabihin doon, income tax return. Kung wala kang income tax return, wag mong ipagkalandakan nga ikaw nagpasahod kay Marcos, tangina mo ka. Yeah? Bobo ka. Inutil. Yeah? Wala kang ang sariling bahay, sabihin mo may ITR ka. Wala kang ang sariling negosyo, sabihin mo may ITR ka. Kita mo yan? Ngayon ninyo sabihin nagbabayad ka ng tax. Alam niyo, ang dami-dami kong mababasang DDS no, sa comment section. Ang sabi, kami nagpapasahod yan. Oo, ang kapal ng mukha ni Marcos. Pinasahuran ng taong Pilipino. Tapos, ganyan ang ginagawa. Maglabas ka ng ITR bago mo sabihin ikaw nagpasahod kay Marcos. Diba? Wala kang ang pambili sarili mong cellphone. Diba? Tapos may pa-ITR kang nalalaman. Tangina mo ka. Diyos ko, hindi ka nga maka-abroad kaya wala kang pera, tapos sabihin mo, nagbayad ka ng tax, tangina mo. Sabi ni Dayan, DDS, ano ang ITR? Di ba? Yan ang hindi alam ng mga DDS. Tapos ang kakapal ng mukha nila, ang lalakas ng loob, nagbabayad kami ng tax. Saan yung resibo na nagbayad ka ng tax? Sige nga, maglabas ka ng resibo. Ang ina nyo, kakapal ng mukha nyo. Isa kami sa nagpasahod kay Marcos. Tingnan nyo yung mga sumisigaw-sigaw dun sa Liwasang Bonifacio. Kami nagpapasahod kay Marcos. Kami dahilan kaya nandyan siya. Pera ng taong bayan. Putang ina mo, wala kang ang passport. Diba? Wala kang ang passport. Diba? Tapos sasabihin mo, nagbabayad ka ng tax? Hindi ka nga maka-abroad kaya wala kang sapat na panghanap buhay. Diba? Diba? May negosyo ka? Maniwala lang ako na isa ka sa nagbabayad ng tax kung may tindahan ka, may BIR ka, may nakatatak dyan, 5306. Di ba nakatatak dyan, kalaki-laking BIR kulay orange kung may negosyo ka. Yan, ibig sabihin, nagbabayad ka ng tax. Yeah. Pero kung wala ka negosyo, tangina mo, hindi ka bayad ng tax. Tangina mo, kinakain mo lang yung binabayaran mo. Diba? Yan ang isipin ninyo, sabihin ninyo, kami nagpasahod kay Marcos. Kami ang dahilan kaya nandyan si Marcos. Tangina mo, akala mo nagbayad ka ng tax kapag DDS, wala kang business. Yeah. Kung may business man, illegal. Yeah. Hindi nagbabayad ng tax. Ganun yun. Kaya sabi ni Bongo, mababalik lang tayo sa normal na pamumuhay kung maging presidente si BP Inday. Talaga. Diba? Talagang babalik. Bakit? Wala mabubura ang kaso. Matigil ang ICC. Wala nang ICC makapasok dito. Bakit? Kasi si Inday na presidente, hindi na mapapayagan ni Sara makapasok pang ICC at yung kanyang mga kaalyado ikukulong. Diba? Ganun yan. Sino ba yung pinaparinggan mo, Kent? Ay, yung mga DDS, ma'am. Sino pa ba? Sino ba yung mga DDS dyan na mga may pera at nakapagbayad ng tax? Hindi naman nagbabayad ng tax yan. Ang kakapal ng pagmumukha ng mga yan. Diyos ko.